Sa ating Facebook tayo kumukuha ng mga pa-shoutout, mga kahugot, sapagkat dito sa YouTube ay magulo pa talaga ang sistema. Sa halip na pangalan nyo ang nababasa ay ang yung handler o yung username. Pansinin nyo mga kahugot. Ano? At mahirap namang manghula ng mga pangalan nyo. At ang yung mga handle sa username naman ay may kasama pang numbers at magulo-gulo. Ano? Kaya sa Facebook page tayo nagpapa-shoutout. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam ng ating Facebook page kung saan pwede kayo magpa-shoutout, narito po ang ating Facebook page. Doon po kayo mag-follow, mag-like, at doon kayo mag-iwan ng message kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Dear Kuya Bono, may pagkakataon sa buhay ko, 3 o 4 na taon na ang nakararaan, naihalintulad ko ang sarili ko sa puno ng mangkono dahil matibay ako. Pero akala ko lang pala yon. Dahil kapag nagsimula kang magbago, magpakabuti, lalambot din ang puso at buong pagkatao mo. Sabi ko din noon, sarado na ang mundo ko. Titigil na ako, dito na lang ako. Mamumuhay na parang isang punong kahoy na nakatayong mag-isa. Makikita mo, malalapitan mo, mapapakinabangan mo. Pero gaya ng isang puno, hindi ako aalis dito. Ako si Devin, dating Devin the Devil. Pero nagbago na po ako. Napakalaki na ng pinagbago ko. Yung nakaraan ko, masusulasok ka sa kapangitan nito. Pero itong buhay ko ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo. Kaya sana pakinggan nyo ang aking kwento. Yang intro na yan, Kuya Bono, ay kay tagal kong pinag-isipan, kaya palakpakan nyo naman. Mautak kasi ako pero hindi ako matalino. Hindi rin ako native na Tagalog. Marunong lang ako magsalita pero hindi ako dalubhasa sa pagsusulat, kaya alam kong marami kang makikitang sablay sa mga spelling ko. Pakitama na lang, pakiayos, Kuya Bono. Ayon sa mga source, isinilang ako sa San Jose, Occidental Mindoro. Subalit lumaki ako sa isang bayang nasasakupan ng isla ng Palawan. Hindi ko dalang babanggitin ng lugar dahil parang nagtatago pa rin ako. Pinalaki ako ng isang teacher na bakla, kaya siya ang nakagisnan kong magulang ko. Nung grade 4 na ako, inamin niya sa akin ang totoo na hindi siya ang ama ko kundi kaibigan lang niya dati ang nanay ko na siya ring parang katulong niya noon. Nagkasama daw sila ng matagal sa Mindoro. Nabuntis sa pagkadalaga ang nanay ko pero wala siyang kakayahang arugain ako, kaya't ang ending, pinaampun niya ako sa baklang teacher na itago na lang natin sa pangalang Papa Loy. Mula pa nang tumuntong ako sa elementarya, nakaranas na ako ng pambubuli dahil kay Papa Loy. Hindi lang dahil sa isa nga siyang bakla, kundi dahil talagang maaskad ang kanyang itsura. Hindi sa pamimintas dahil mali na pintasan ko siya kasi marami akong utang maloob sa kanya, pero maraming bata noon ang natatakot sa mukha niya. Yung baklang Diego sa Bubble Gang, malayong mas maganda pa yon kesa kay Papa Loy. Liban sa maitim, pandak pero malaki ang katawan,
Mataba pa ang ilong, makapal ang bibig at matapang ang kanyang mga mata. Hindi ko itatanggi, Kuya Bono, na kinasuklaman ko ng sobra ang mukha ni Papa Loy at ang buong pagkatao niya dahil binaboy niya ako. Una nung grade 5 ako, ginawa niya yon habang tulog ako. Nagising akong sakmal-sakmal niya ang patotoy ko. Naglayas ako noon, naging palaboy ng 3 araw. Nahanap niya ako at dahil nanghihina na ako noon sa gutom ay nagawa niya akong iuwi. Nangako siya na hindi niya nauulitin ang ginawa niya sa akin. Pero hindi yun totoo, Kuya Bono, dahil nung first year na ako sa high school, nabuksan pa rin niya ang pinto ng kwarto ko at nagawa niyang ulitin ang kahayukan niya. Noon na ako naglayas ng tuluyan, isinumpa kong hindi na ako babalik sa poder niya. Hindi ko pa rin alam kung paano ako mabubuhay noon, pero sabi ko noon sa sarili ko, bahala na. Nung palaboy na ako, hindi nawawala sa isip ko yung pag-asam na sana makita ko ang nanay ko. May pagkakataon kasi noon, Kuya Bono, na ginusto ko ulit ang mag-aral. Nasa Puerto Princesa ako noon. Nakarating ako doon sa paglalakad at pasabit-sabit lang sa mga sasakyan. Malayo kasi ang bayang pinanggalingan ko. Inisip ko noon kung makikilala ko lang ang nanay ko, siya ang papupuntahin ko kay Papa Loy upang kunin ang card ko. Matalino kasi ako noon, Kuya Bono. Mula grade 1 hanggang grade 4, ako ang first honor. Tinutukan kasi ako ni Papa Loy na isang ang teacher kaya naging bibo ako. Nagsimula na akong tamarin sa pag-aaral at nawalan ng gana mula nung ginawan ako ng masama ni Papa Loy. Inilayo ko ang sarili at loob ko sa kanya mula noon. Sa Puerto Princesa, nahubog ang katatagan ko bilang isang tao. Noong una, kung saan-saan lang ako natutulog hanggang sa kupkupin ako ni Tatay Baldo na isang tindero ng isda sa palengke. Mabait siya pero hayop ang asawa at mga anak niya, lalo na ang panganay na si Kuya Mikey. Si Kuya Mikey ang unang taong nasaktan ko ng pisikal dahil hindi ko natiis ang kalupitan niya. Isang araw ay nilabanan ko siya pero may hawak akong tubo kaya kahit malayong mas malaki siya sa akin noon ay tumumba siya at duguan. Lumayas ulit ako, bumalik sa lansangan hanggang sa may naawa ulit sa akin at kinupkup ako. Sa suma total, Kuya Bono, ay 7 tao ang sinamahan ko. Pero napakaraming sumubok. Karamihan sa mga sumubok na ampunin ako ay mga bakla. Pero may isang bakla ay wala akong sinamahan dahil masama talaga ang tingin ko sa kanila. Alam ko na kasi noon kung ano talaga ang motibo nila. Hindi sa pagyayabang, Kuya Bono, pogi ako noon. Likas akong mabuti at maganda ang partes ng mga mukha at katawan ko, at pati si Manoy ay may kalakihan din. Ayon kay Papa Loy, minana ko daw yun sa tatay kong Aleman. Kaya ako'y kalahating Pinoy, kalahating Aleman. Pero noon, Kuya Bono, ay hindi ko alam kung ano ang Aleman. At namali pa nga ako dati ng bigkas nung unang masambit sa akin ni Papa Loy ang salitang Aleman.
Animal po? Ay hindi animal. Aleman. Ang Aleman ay Tagalog ng German. Maliit pa ako'y nakikita ko na rin na iba ang itsura ko kumpara sa ibang bata. Kahit kasi itim din ang buhok ko ay matangos ang ilong ko at mapasyaw ang balat ko. Hindi rin ako tinuruan ni Papa Loy na magsalita ng kuyunon. Tagalog ang salitang kinalakhan ko. Tamang Tagalog at malalalim pa dahil pinerfect ni Papa Loy noon ang pagtatagalog dahil siya nga ay Filipino teacher na Bisaya. Challenge daw noon sa kanya bilang isang Bisaya ang pagtatagalog kaya kumuha siya ng kursong teacher, major and Filipino. Kaya maliit pa ako ay nakamulatan ko na ang Tagalog at habang lumalaki ako ay nagkakaroon ng impresyon ng ibang tao na laking Maynila ako. Kasi nga kuyuno ng salita nila na hindi ko naiintindihan at ako naman ay nagtatagalog. Pero liban sa itsura at pananalita ay masipag din ako at magalang sa mga taong kagalang-galang. Pero ang kagalang-galang para sa akin ay hindi yung professional lang dating. Malinis manamit, mayaman. Hindi. Ang kagalang-galang para sa akin noon ay ang kagaya ni Tatay Baldo na siyang unang umampon sa akin. Kahit simple lang siya, pangit din at laging mabaho, saludo ako sa kanya dahil mabuti siyang tao. Ganon din si Tatay Rocco, Nanay Pilar at Tita Anya na ilan sa mga kumupkup din sa akin noon. Kahit mga simpleng tao lang sila, kagalang-galang at karespe-respeto sila para sa akin dahil mabubuti silang tao. Si Tita Anya ang huling kumupkup sa akin. Nagtitinda siya dati sa palengke. Isa siyang tomboy pero namatay siya sa sakit na breast cancer. Matagal ko siyang nakasama pero hindi ko alam na may malala pala siyang sakit dahil napakamasayahin niya. Ang daming tawanan, kulitan, asaran kapag nasa mood siya. Ang dami kong jokes na natutunan mula sa kanya. Kahit nga nasa ospital siya noon bago siya mawala, nag-joke pa siya sa akin at ang sabi niya, "Devin, ibibilin ko din sa iyo yung binilin sa akin ng taong mampun sa akin noon. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa." Alam mo ba, Devin? Sinagot ko siya noon nang sabi ko, kanino bang paa itong mga nakakabit sa akin? Hindi ko ba sariling mga paa ito? Nagtawanan pa kami noon kahit na alam kong nanghihina siya at nilalabanan lang niya ang sakit sa katawan niya. Hindi siya madrama, Kuya Bono, pero matindi kong magalit. Marami akong dinanas na sakit ng katawan mula kay Tita Anya pero siya lang ang hindi ko nilayasan ng tuluyan. Nilayasan ko siya ng ilang beses pero bumabalik din ako. Hindi lang dahil hindi niya ako hinahanap kundi iba kasi siya, Kuya Bono. Noon din kasi ay nagsisimula na akong maging mas mature at nauunawaan ko na kaya niya ako napagbubuhatan ng kamay dahil kasalanan ko din. Kaya kapag hindi na ako galit, bumabalik na ako sa kanya. Sa madaling salita, kay Tita Anya ko naramdaman yung pagmamahal at pagpapahalaga na totoo. Nawala yung yabang o pride ko sa katawan kay Tita Anya. Kaya kahit bugbugin niya ako noon, hindi ako lumalaban. Lumalayas ako pero binabalikan ko siya at nagsosorry pa ako na parang bata. Siya lang sa lahat ang umampun sa akin ng nilayasan ko pero binabalikan din. Pero yun nga, siya naman ang nang iwan sa akin.
Matapos ang libing ni Tita Anya, umalis din ako dahil ang bahay niya ay pinag-interesahan ng mga kapatid niya. 16 years old na ako noon at matikas na ang pangangatawan ko. Nakapasok na rin ako sa iba't ibang klaseng trabaho, car wash, gasoline boy, tindero, pahinante at kung ano-ano pang trabaho. Hindi kasi ako makapasok sa mas disenteng trabaho dahil ni ID ay wala ako. Natanggal nga ako sa gasoline station dahil hinanapan ako ng kung ano-ano kong dokumento daw. Edad 18, Kuya Bono, ay nalulung ako sa isang babae. Siya si Carlen. Ang babaeng masasabi kong una ko talagang inibig. Pero hindi siya ang una kong girlfriend dahil kahit noong 12 anyos pa lang ako ay nagka-GF na ako. Ganon din noong palaboy pa ako sa Puerto Princesa, kahit madungis ako noon ay may mga nagkakagustong babae sa akin. So matotal mula noong 12 anyos ako hanggang maging kami ni Carlen ay 13 na babae muna ang dumaan sa buhay ko. Pero kay Carlen talaga ako nagseryoso dahil sa tingin ko noon ay nasa kanyang lahat ng kalidad ng babaeng gusto ko. Wala ding pamilya si Carlen sa Puerto Princesa dahil nasa Mindoro ang kanyang pamilya. Isa siyang sales lady noon kaya inalok ko ang sarili ko para maging katuwang niya sa buhay niya. Nagsama kami sa isang paupahang kwarto at dahil sa kagustuhan kong bigyan siya ng magandang buhay ay napasama ako sa mga masasamang elemento. Noon na ako natawag na Devin the Devil dahil naging masama na talaga ako, alang-alang sa pag-ibig ko kay Carlen. Nineteen na ako nung mapasabak kami sa isang krimen na naging dahilan para magtago kami ng ilang linggo dahil wanted kami ng mga pulis. Nung lumuwag na, umuwi na ako pero hindi ko nagawang magsinungaling kay Carlen dahil mahal na mahal ko siya at alam kong dapat akong maging matapat sa kanya. Nagalit siya nung malaman niyang involved ako sa ganong trabaho. Makaraan ng isang linggo, inaya niya akong lumipat. Inaya akong lumipat ni Carlen sa Coron. Pero ginwardyahan niya na ako kaya hindi na ako nakagawa ng masama. Nagtrabaho ako pero barya-barya lang ang kita. Hanggang sa inaya niya na akong umuwi sa kanila sa San Jose, Mindoro Occidental. Gustong-gusto ko naman dahil alam kong taga roon ang nanay ko at hanggang noon ay hindi pa rin nawawala yung pag-asam kong makita at makasama ang aking ina. Hati ang pamilya ni Carlen sa pagturing nila sa amin nung dumating kami sa bahay nila. May mga gustong-gusto ako, meron ding ayaw sa akin. Ang masaklap, nanay ni Carlen ang numero unong ayaw sa akin dahil lang sa wala akong tinapos at wala akong matinong trabaho. Pero ang papa ni Carlen hindi nagsasalita at hindi rin nagpakita ng maganda o pangit sa amin. Para lang siyang walang pakialam. Malaki ang pamilya ni Carlen. Nakisiksik lang kami pero ayos lang sa akin yun kasi sa lansangan nga dati ay nakakatulog ako ng maayos. Sa bahay pa kaya na may dingding at bubong. Masakit magsalita ang nanay ni Carlen. Almusal namin noon ang bunganga niya pero tiniis ko dahil kay Carlen. Nagtrabaho na lang kami ni Carlen noon para magkaroon kami ng sarili naming pera at makapag-abot din ng ambag sa mama niya. Gusto ko ding mag-ipon noon dahil kahit 19 pa lang ako ay gusto ko na talagang magkaanak kami ni Carlen. Pero lingid sa kaalaman ko ay nagpipils pala si Carlen.
Nagalit ako sa kanya nung malaman ko yon. Nag-away kami pero dahil mahal na mahal ko siya ay wala siyang sinabi na hindi ko tinanggap o inunawa. Tapos biglang sumulpot si Terence na matagal na daw may gusto kay Carlen. 7 taon ang tanda ni Terence kay Carlen. Isa siyang mining engineer na nagtatrabaho sa Africa. Wala siyang itsura pero sa postura pa lang, makikita mo agad na marami siyang pera. Tiwala naman ako kay Carlen noon na hindi niya ako ipagpapalit kay Terence kahit na construction boy lang ako. Kaya lang ang nanay ni Carlen, kahit nakaharap ako ay sinasabi niya kay Carlen na si Terence daw ang asawahin nito dahil mabibigyan daw siya ng buhay na maaluwan at masagana. Sumasama ang loob ko noon. Napabilang ang mama ni Carlen sa mga taong kinasuklaman ko. Kung pwede ko nga lang siyang bugbugin noon, ginawa ko na. Pero natuwa ako kay Carlen nung sabihin niyang, umuwi ka kasi sa inyo. Kunin mo ang birth certificate mo, lahat ng papeles mo, para makapagpakasal tayo. Nag-ipon ako ng pera, Kuya Bono, para makauwi kay Papa Loy at nang makuha ko ang mga dokumento ko. Pero ang pag-uwi ko pa lang yun ay magdudulot lang sa akin ng dahilan upang muli ay maging animal na naman ako. Sinasadya kong huwag idetalye ang mga nagawa kong masama, Kuya Bono, dahil hanggat maaari talaga ay ayoko nang maalala kahit na matagal ko na ring nahingan ng kapatawaran ng mga nagawa ko. Kung yung iba ay pinagyayabang pa ang katapangan at kahalangan ng kaluluwa nila, ako ay hindi. Dahil bawat isang masamang nagawa ko noon ay sumasampal sa akin ngayon ng katotohanang wala akong kwentang tao. So nung pag-uwi ko kay Papa Loy, na taon pang birthday pa pala niya, marami siyang bisita na karamihan ay tomboy at mga baklang kagaya niya. At akala niya umuwi ako para isorpresa siya. Sinalubong niya ako ng yakap pero tinulak ko siya at dahil sa liit niya ay tumilapon lang siya. Yung mga kaibigan niyang nagmamalasakit sa kanya ay nagalit sa akin. Tinangka pa akong sampalin ng isa pero suntok kong malakas ang dumapo sa mukha niya. Napakainit ng dugo ko noon sa mga bakla, Kuya Bono. Nung palaboy pa ako, napakarami nilang lumapit sa akin at inaalok ng kung ano-ano. Pero kung ano-anong katarantaduhan lang din ang ginagawa ko sa kanila para lang layuan nila ako. Andyan yung duraan ko sila sa mukha, sabuyan ng tubig, tapunan ng sigarilyo, tsaka sisigawan ko pa ng mura. Ibinigay ni Papa Loy ang kailangan ko. Nakakatuwang pati kopya ng birth certificate ng nanay ko ay meron pala siya. At dahil doon ay mas naging kampante ako na mahahanap ko ang nanay ko. Umalis din ako noon kahit 10 oras na ng gabi. Sa Puerto Princesa ay sinaglit kong dalawin ang mga naging kaibigan ko doon, kasabay ng pag-iingat syempre dahil wanted ako. Makaraan ng 2 araw, nagbiyahe na ako papuntang El Nido to Coron, at nung sumunod na araw, Coron to San Jose, Mindoro Occidental naman. Pero pagdating ko sa bahay ni na Carlen, nagliyab ako sa galit. Gusto kong saktan lahat ng taong nadatnan ko. Gusto kong sunugin ang bahay nila dahil sa balitang wala na si Carlen sa kanila. Sumama na raw ito kay Terence. Nakapaghanda mga lalaking kamag-anak ni Carlen.
Tabi-tabi sila noon na parang sa action movie na handang sagupain ako. Hindi ko sila nilabanan hindi dahil sa takot akong malamog sa bugbog nila, kundi mas pinili kong tumakbo papunta sa bahay ni na Terence. Gusto kong makausap si Carlene. At kung meron man talagang taong gusto kong lamugin sa bugbog noon ay walang iba kundi si Terence. Mabait ang magulang ni Terence. Kahit galit na galit ako at nagsisigaw ay pinapasok pa rin nila ako. Ang sabi ng mama niya ay kahit halughugin ko daw ang buong bahay nila ay hindi ko makikita sina Terence at Carlene dahil nagpunta daw ang mga ito sa Maynila. Noong kasisimula ko palang magbago, bahagi ng boring na buhay ko noon ay ang panonood ng kung ano-ano sa YouTube at pati ang Dragon Balls na pambata ay pinapanood ko. At naalala ko kung gaano ako kagalit noong sumama si Carlene kay Terence. Na-imagine ko na yung galit ko noon ay parang kay Son Goku kapag nagsusuper saiyan siya. Nag-aalab talaga. Yung panganay na kapatid ni Terence lang ang nagawan ko ng masama noon dahil napakayabang kasi. Hindi na ako nagkaroon ng balita kung nabuhay pa siya dahil tumakas na rin ako at napadpad ulit kung saan-saan. Kalibo, Aklan, Rojas City, Iloilo at Cebu. Sa Cebu ako nagtagal at lubusang naging isang animal. Halang ang kaluluwa at hindi takot mamatay. Bakit ba? Wala naman akong dahilan para mabuhay. Isa akong animal noon pero nagmahal ako ng sobra at tunay kay Carlene. Tinarantado naman niya ako kaya't naging diskumpiyado ako sa lahat ng babae. Maraming babae ang sumausaw sa buhay ko pero walang relasyon at emosyon. Halos lahat sila ay naging parausan lang at ganon din naman ako sa kanila. Hindi ako nanligaw kagaya ng panliligaw na ginawa ko noon kay Carlene. Lahat ng babaeng nakasama ko sa Iloilo at sa Cebu, sila yung lumapit sa akin. Yung iba nga, pinakitaan ko pa ng masasamang ugali pero hindi nadadala, nagsusumiksik pa rin. Isa si Claire sa mga babaeng yon. Si Claire ay nakababatang kapatid ng kasamahan ko sa grupo na si Yoyong. Si Claire ay dati ring miyembro ng grupo pero pinatigil siya ni Yoyong dahil delikado at mahal nito ang kapatid niya kaya ayaw niyang mapahamak ulit ito. Si Yoyong ang kanang kamay ng amo namin. Si Claire naman ay single mom at maliit pa noon ang anak nito. Mahal na mahal din ni Yoyong ang pamangkin niya, anak ni Claire. Natural na maganda at sexy si Claire. Yan nga lang, mabangis siyang babae. Puro mura ang maririnig mo kapag nagsalita. Napaka-casual ng diskarte niya sa akin. Isang gabi noon sa hideout, wala si Yoyong noon. Ang sabi niya, "Oy Devin, gusto mo ba ako makasex?" Wala ako sa mood nung gabing yon kaya hindi ko siya pinansin. Nilayasan ko siya pero pinahabulan niya ako ng mura. Pero makaraan ng 2 gabi sa rooftop, mag-isa akong nakaupo sa bakal na upuan. Hindi ko namalayang dumating siya at kaagad lang na umupo sa kandungan ko. Bagong ligo siya at napakabango. Noon unang may naganap sa amin ni Claire at nasundan pa ng nasundan sa tuwing may magandang pagkakataon hanggang sa hindi ko namamalayang nahuhulog na ako sa kanya. Naniwala na akong mahal ko siya nung minsang sumama siya sa trabaho. Trabaho ang tawag namin sa gawain namin, Kuya Bono. May nangyaring masama kay Claire noon. Nahulog siya sa getaway motorcycle na minamaneho ng kuya niya habang tumatakas kami.
Muntikan siyang masagasaan ng kasunod na van at noon ay sobra ang naging pag-aalala ko kay Claire. Mabuti na lamang at mga galos lang ang tinamu niya nung gabing yon. Gusto kong kausapin si Yoyong noon na huwag niya nang isinasama si Claire sa mga trabaho namin. Pero hindi ko yon ginawa dahil ayokong isipin nilang may pakialam na ako kay Claire. Mabuti na lang at kusang napag-isipan ni Yoyong na pagbawalan ng kapatid niya na sumama sa amin. At pinayagan naman siya ng boss namin kahit na marami daw utang si Claire sa aming amo. Lingid sa kalaman ko, Kuya Bono, ay pareho lang pala kami ni Claire ng nararamdaman sa isa't isa. Kahit hindi na siya kasama sa mga trabaho ay lagi pa rin siyang nagpupunta sa hideout para makita ako. Hindi siya nakatiis isang gabi. Kinausap niya ako at sinabi niyang mahal na raw niya ako. Lasing ka ba? Di ka naman yata nakainom ah. Sagot ko, pero sa halip na sumagot ay bigla siyang lumapit at siniil ako ng halik sa labi ko, pero mabilis ko siyang tinulak. Hindi kita mahal. May anak ka na. Hindi kagaya mo ang babaeng mamahalin ko. Ito ang nasabi ko bago ko siya iniwan. Inasahan kong pauulanan niya ako ng mura habang papalayo ako, pero wala akong narinig mula sa kanya. Ang narinig ko ay masamang balita tungkol sa kanya makaraan ng isang araw. Naglaslas daw siya ng pulso at itinakbo sa ospital. Ang hindi ko maintindihan kasabay ng balitang yon ay ang masamang titig sa akin ng karamihan sa mga kasamahan ko. Si Kuya Torax na isa sa pinakamatanda, binulungan ako. Delikado ka kay Yoyong bata. Kung mahal mo ang buhay mo, tumakas ka na habang may panahon pa. Matagal ko nang napapansin na sa lahat ng kasamahan ko ay si Kuya Torax ang pinakamabait. Natatandaan ko ngang nakita ko siya noon na lumabas ng simbahan kasama ang asawa at 2 anak niya. At sa itsura niya noon ay wala tiyak makakapagsabing masama ang hanap buhay niya. Sa lahat din ng mga dati kong kasawahan, nakakatulog lang ako sa isang kwarto kung si Kuya Torax ang kasama ko. Dahil may pakiramdam ako na hindi niya ko tatriderin. Ilang beses din kaming nakita ni Kuya Torax na nagtatalik ni Claire, pero hindi niya ito pinamalita sa iba. Oo, Kuya Bono, paulit-ulit na may nangyari sa amin ni Claire kahit na wala kaming relasyon. Sa madaling salita ay may tiwala ako kay Kuya Torax, kaya ako pinakinggan ang payo niya. Umalis nga ako ng Cebu. Naisip kong kailangan kong isalba ang sarili ko dahil hindi ko pa nahahanap ang nanay ko. May 2 teenager kaming kasama sa grupo noon. Isang 12 anyos at isang 15 anyos. Pero hindi sila sumasama sa trabaho. Kadalasan ay mga spy lang sila, utusan. Pero sa mga tumatrabaho talaga, ako ang pinakabata. Tinatawag nila akong Devin the Devil noon, pero kumpara sa kahiyupan ni Yoyong, sisiw lang ako. Pero hindi ako tumakas sa grupo dahil takot ako kay Yoyong at sa mga kasamahan naming kadikit niya, kundi ayoko lang maobliga na makipagrelasyon kay Claire. Ayoko ding mapahamak muna dahil hindi ko pa nakikita ang aking ina. Nasusukat ko ang sarili ko noon, Kuya Bono. Sa mga sakit ng katawan, mapagtiis ako. Ilang beses na akong nabugbog, nabaril na rin ako minsan sa tagiliran, pero lahat ng alaala ng mga sakit sa katawan ko
nakakalimutan ko. Pero yung sakit sa damdamin, doon ako mahina. Doon ako naduduwag. Maganda, sexy at magaling sa kamar si Claire. Pero wala akong tiwala sa kanya. Noon pa lang kasi Kuya Bono ay nai-imagine ko na kung kailan tapat at mahal na mahal ko na siya, ay siya ka naman siya makakatagpo ng iba. At gaya ni Carlen, iiwan lang din niya ako ng basta-basta. Umalis ako ng Cebu. Bumalik ako ng San Jose Occidental Mindoro taong 2016 upang mag-focus na sa paghahanap sa nanay ko. Hindi kalakihan ng bayan ng San Jose kaya tiwala ako noon na kung pagtutuunan ko talaga ng panahon ay mahahanap ko ang nanay ko. May sapat na pera ako noon. Sa totoo lang madami. Cash na naipon lang ng naipon sa bag kong disusi. Ni minsan kasi hindi ako nagbukas ng bank account at minsan lang din ako nakapasok sa loob ng bangko. Hindi upang magdeposito o mag-withdraw kundi upang magmanman lang kung sino ang magwi-withdraw ng malaki na siya naming bibiktimahin paglabas niya ng bangko. Sa San Jose ay umupa ako ng kwarto sa halos dulo ng Zamora Street na nasasakupan ng Barangay 6 na siyang nakalagay na address ng nanay ko sa birth certificate nito. Pero dati ko nang alam sa kwento ni Papa Loy noon na isang apartment lang sila nakatira noon ng nanay ko. Pero doon ko pa rin sinadyang manirahan dahil ang alam ko'y marami doon ang nakakilala sa nanay ko. At tama ako, mailan ako nakausap at kilala nila ang nanay ko pero matagal na panahon na raw nila itong hindi nakita. Sa San Jose ay sinikap kong mamuhay ng normal at payapa at hindi nagagawa ng masama. Pumasok akong security guard kahit wala akong karanasan. Nagkaroon pa ako ng matalik na kaibigan Kuya Bono na nakilala ko lang sa solid convenience store na siya kong madalas pagbilhan ng mga kailangan ko. Siya si Leo na minsan kasing nalimutan kong magdala ng wallet at kinulang ang pera sa bulsa ng pantalon ko ay kusa niyang dinagdagan ng pera ko. Mas bata ng maraming taon sa akin si Leo. Tingin ko'y 18 lang siya noon while ako ay lagpas 30 na. Muli kami nagtagpo ni Leo sa solid at nagkabatian ulit at nung pangatlong pagkakataon ay kinausap niya na ako. Nagtanong kung saan ako nakatira hanggang sa inaya pa niya ako sa tinitirhan nilang apartment para daw makapagkwentuhan pa kami. Ewan ko kung bakit nagtiwala naman ako bigla sa isang estranghero. Sumama nga ako at sa kanyang apartment. Pagbukas pa lang ng pinto ay nabungaran ko ang crib ng isang sanggol na noon ay tulog. Anak daw niya ito. Pinagmasdan ko ang mukha ng baby at parang may humaplos sa puso ko. Ewan ko kung ano yon. Basta nainggit ako bigla kay Leo. Nagluto siya noon at hindi niya ako pinayag kung umalis kaagad. Tikman ko daw ang luto niya para makatikim ako ng Kapampangan recipe. Taga Pampanga kasi siya at ang live-in partner niyang si Joyce ang taga Mindoro. Pero si Joyce noon ay kapa-flight lang daw papuntang Hong Kong upang magtrabaho bilang domestic helper. Sa kwento ni Leo, matanda raw ng 5 taon si Joyce sa kanya. 18 pa lang si Leo noon at bago lang siya sa San Jose. Wala pa daw siyang gaanong kaibigan at hindi rin niya close ang pamilya o kamag-anak ni Joyce dahil tutol ang mga ito sa relasyon nilang dalawa. Sa unang 2 taon ko sa San Jose, Kuya Bono, ay walang babaeng na-link sa akin. Kapag nag-iinit ang katawan ko, pupunta lang ako sa bahay aliwan, iinom, maglalabas ng babae para lang mapawi ang init ng katawan. Pero ni totoo kong pangalan ay hindi ko masabi sa babaeng nakakasama ko.
Hanggang sa natapos ang kontrata ni Joyce sa Hong Kong, umuwi siya at noon ay tinawagan ako ni Leo dahil nagluto daw sila ng marami. Nagpunta naman ako at noon nga ay nakita ko na sa personal si Joyce. Naroon din ang matalik na kaibigan ni Joyce na si Lilibet na taga-bayan ng Kalintaan. May itsura si Lilibet, medyo mataba nga lang at kulang sa height pero kaagad kong napansing mabait siya at sa apartment ni Leo ay parang hindi siya bisita dahil halos siya ang gumagawa. Ipinakilala ko ni Leo kay Joyce at kay Lilibet. Pero sa sinserong titig ni Lilibet noon ay nakukonsensya ako dahil una pa lang ay nagsisinungaling na ako sa kanya. Marco kasi ang pakilala kong pangalan kay Leo noon pa man. Yun ang pangalang madalas kong gamitin, Kuya Bono, sa mga taong hindi ako personal nakakilala. Noong hapon na at kinailangan ng umuwi ni Lilibet sa kanila, hinatid ko pa siya sa sakayan. Sabi ko doon sa sarili ko, darating ang araw ay ipapakilala ko rin sa kanila ang totoong pagkatao ko. Hindi ako naniniwala sa anghel noon, Kuya Bono. Pero ngayon ay naiisip ko na parang may gumabay sa akin noon para makilala ko si Lilibet. Sapagkat dahil sa kanya, sa kanila ng kaibigan niyang si Mariela ay natagpuan ko ang aking ina na noon ay nakatira sa bayan ng Santa Cruz. Kasal ito sa isang magsasaka. May 5 akong kapatid sa aking ina at ang panganay ay isang baklang doktor sa UAE. Pero syempre mas panganay ako dahil ako ang unang isinilang ng aming ina. Hindi naman masama ang ugali ng asawa ni nanay. Inunawa ko nilang siya na mabubulabog daw ang barangay nila kapag nalaman nilang may anak ang nanay ko sa ibang lalaki. Kaya't nakiusap ito na huwag akong magtagal o mamalagi sa kanilang bahay. Maligaya akong makita at makasama ang nanay ko. Pero hindi ako nagkwento ng marami sa kanya tungkol kay Papa Loy. Lalo na ang tungkol sa pangmomolest siya sa akin ng kaibigan niya noon. Tinanaw kong utang na loob kina Lilibet at Mariela ang pagkakatuntun ko sa aking ina. At dahil doon, Kuya Bono, ay nagpasya akong ligawan si Lilibet dahil nalaman kong wala naman siyang boyfriend sa edad niyang 27 noon. Mas matanda ako sa kanya ng 3 taon pero bago pa ako tuluyang makapanligaw, ay inunahan ako ni Lilibet. Mula kasi nung magpasya kong ligawan siya ay halos 3 beses sa isang linggo, nagpupunta ako sa bahay nila kahit may kalayuan nito. Isang araw ng linggo, nasa ilalim kami ng puno sa likod ng bahay nila, tinapat ako ni Lilibet. Marco, may balak ka bang ligawan ako? Masyado ka kasing napapadalas dito at kung ano-ano pang dala mo tuwing dumarating ka. Noon, Kuya Bono, ay gusto ko nang ipakilala kay Lilibet ang totoong pagkatao ko kasi nakokonsensya na ako na tinatawag ako sa peking pangalan ko. Pero hindi ko tinuloy dahil nung muli siyang magsalita ay, kung may balak kang ligawan ako, Marco, huwag mo nang ituloy kasi baka hindi ako ang babaeng kailangan mo sa buhay mo. Wala na akong ovaries. Hindi ako mabubuntis kaya hindi kita mabibigyan ng anak kung sakali. Nabigla ako sa pagtatapat na ito ni Lilibet pero bigla siyang tumawa. Napaka-assuming ko yata, Marco. Inisip ko pang gusto mo akong ligawan niya, ang pangit ko naman. Sabi niya. Ngumiti na lang din ako kahit ang totoo ay nalungkot ako. Kasi gusto kong magkaroon siyempre ng mga anak. Nagawa ko pa rin magsinungaling sa kanya. Dahil sa inyo ni Mariela, nahanap ko ang nanay ko, Bet. Masama bang magkipagkaibigan sa inyo? Bakit kasi kay Mariela hindi ka naman nagpupunta? Siya ang totoong nakakilala sa nanay mo. Malayo siya eh. Sabi ko na lang ulit, ang nakababatang kapatid ni Mariela, Kuya Bono, ay inaanak sa binyag ng nanay ko, kaya nila ito kilala. Hindi ko sinadyang iwasan si Lilibet pagkatapos nun kundi kinailangan ko na lang ding umalis ng San Jose dahil bumalik na ako dito sa Palawan. At dito ay nagpasya kung gugulin ang natitira ko pang mga panahon.
Sa San Jose, isang araw sa mall nakasama ko sina Leo, Joyce at ang anak nila ay may baklang tumawag sa pangalan ko. Nagulat ako pero sinikap kong huwag magpahalata kina Leo kasi ibang pangalan ang tinawag sa akin ng baklang yon, yung totoong pangalan ko. Kaya natiyak ko na kilala niya ako. Nasulyapan ko siya at kilala ko nga siya. Isa siya sa mga kaibigan ni Papa Loy. Ang ginawa ko'y humiwalay ako kina Leo. Sinabi kong may titingnan lang ako pero sinundan ako ni Ramulo, ang baklang kaibigan ni Papa Loy. Nung nasa medyo tagong lugar na ako, huminto ako pang sitahin siya. Ano bang kailangan mo, damuho kang bakla ka? Salubong ko sa kanya pero ang sagot niya, wala akong kailangan sa'yo, Devin. Ikaw ang may kailangan sa akin. Sa mabilis at maiksing kwento ni Ramulo, nakapag-asawa daw ng lalaking Amerikano si Papa Loy. Namura ko si Ramulo noon dahil akala ko ginajamming ako. Sinabi rin niyang nakapagpatayo daw si Papa Loy ng bahay sa labas ng syudad. Noong teacher pa siya dito, bago siya sumama sa Amerikano sa Amerika. At ang bahay na yon ay pamana niya sa akin. Sa akin daw nakapangalan ng property. Nung una ay mayabang pa ako. Sabi ko hindi ko kailangan ng kahit anong galing kay Papa Loy. Pero nakapag-isip-isip din ako. Isa pa, kwento ni Ramulo sa akin ay ipinagkatiwala daw ni Papa Loy ang bahay sa isang kaibigan niyang bakla din, si Magno, na noon ay kaaway na ni Ramulo. Umuwi ka na dun, Devin, dahil binababoy lang ni Magno ang bahay mo. Makaraan ng mahigit isang buwan, umuwi nga ako dito at nagustuhan ko dito. Walang alaala ng kabataan ko dito dahil lahat ng bangungot ko ay nangyari sa bahay na inuupahan lang noon ni Papa Loy sa Puerto Princesa. Maganda dito, baryo, payapa, maraming puno, tahimik at maganda naman ang maliit na bungalow na pinatayo ni Papa Loy. Pero sa tingin ko'y kulang sa bintana. Nanghihinaya ako sa preskong hangin na hindi naman masyadong nakakapasok sa loob ng bahay, kaya nagpatayo ako ng bahay kubo dito sa likod. Kumpleto din sa gamit ang bungalow pero nakapaglagay pala si Magno ng ilang gamit niya at na tinangay din niya nung palayasin ko siya. Malawak ang lote nitong bahay, lalo na dito sa bandang likod kung saan kami nagtayo ng kubo na yari sa kawayan. Katulong ko si Lolo Arno sa paggawa ng kubo noon. Sa kanya ko rin nabili ang mga kugon na ginawa naming bubong. Mula noon ay naging kaibigan ko na si Lolo Arno. 65 years old na siya pero napakalakas pa. Nalilibang ako kapag kausap ko siya dahil marami siyang nasasabing bago sa pandinig ko. Marami din siyang mga pamanhiin na pinaniniwalaan. Nagustuhan ko siya. Malamang dahil hindi ko naranasan na magkaroon ng lolo. Maganda ang kubong ginawa namin ni Lolo Arno. May kwarto, banyo at maliit na kusina. Dito ako naglalagi noon. Madalang ako matulog dyan sa bungalow. Dito ako nanonood ng TV, YouTube at nakikinig sa mga kwento sa channel mo, Kuya Bono. Dito rin ako kumakain, nagluluto ng pagkain ko. Si Annalyn ay tindera ng gulay at isda. Siya ay nagbabahay-bahay. Sila ni Lolo Arno ang dalawang taong unang nakaalam ng totoong pangalan ko. Si Annalyn, kagaya din ni Claire, ay isa siyang dalagang ina. Single mom. At nakilala ko siya noong pangalawang araw ko pa lang dito dahil bumili ako ng gulay at isda sa kanya. Agad kong nagandahan ang kasemplihan niya, ang kanyang inosenteng ngiti at malamlam na mga mata.
Hindi ko nga naiwasang tanungin kaagad ang pangalan niya noon. Mula noon, Kuya Bono, araw-araw na akong bumibili sa kanya at sa pag-uusad pa ng maraming araw ay natiyak ko ng tuluyan ang nahulog ang damdamin ko sa kanya. Si Lolo Arno ang unang nakalamnang tungkol sa lihim kong paghanga kay Annalyn. Napansin kasi niyang lagi kong bukang bibig si Annalyn hanggang sa tinanong niya ako kung gusto ko daw si Annalyn. Umamin ako, ngunit ang sabi niya ay, "Napakagwapo mong lalaki, Devin. Humanap ka na lang ng iba dahil baka mapahamak ka lang kay Annalyn." Ayon pa kay Lolo Arno, hawak daw ng isang maimpluwensyang tao dito sa Palawan si Annalyn. Ang taong yon ang ama ng kanyang anak. Ipinagtaka ko ang sinabi ito ni Lolo Arno kasi bakit ka ako naglalako siya ng gulay at isda kung may mayamang tao palang may hawak sa kanya? Ang sagot niya ay hindi na raw tumatanggap si Annalyn ng kahit ano mula sa taong yon at kaya daw niyang buhayin ang kanyang anak sa malinis na paraan. Ang sumunod kong tanong kay Lolo Arno ay gaano kadelikado ang taong yon? Ang kwento niya ay may lalaki na daw na nagtangkang ilayo si Annalyn at ang anak nito noon sa Palawan. Ang lalaking iyon ay kasintahan ni Annalyn pero hindi ito nagtagumpay na mailayo si Annalyn at hanggang ngayon, ang lalaking iyon ay hindi pa rin natatagpuan. Hindi na kailangan ipaliwanag ni Lolo Arno ang tungkol sa pagkawala ng boyfriend ni Annalyn. Alam ko na yon at nauunawaan ko din si Lolo Arno kung bakit iminungkahi niyang humanap na lang ako ng iba. Nasimulan ko na ang magbagong buhay, Kuya Bono. May nasimulan na rin akong maliit na negosyo na hindi ko na lang babanggitin dahil nasa highway ito at maaari akong matuntun dahil doon. Kaya kong ipaglaban si Annalyn kung gusto niya. Hindi ako natatakot kung ang pag-ibig ko sa kanya ang dahilan para masabak ulit sa delikadong buhay. Kaya lang sa tagal ng panahon niya akong suki, sadyang malayo ang loob niya sa akin at kahit ilang beses ko siyang sinabihan na huwag akong sinisir, ay sir pa rin siya ng sir. Marami na rin akong kaibigan dito, liban sa mga tauhan ko sa aking negosyo. Kung mapapahamak ulit ako dahil kay Annalyn, masisira lang ulit ang buhay ko. Kaya lang nung matino na ang buhay ko, mas naramdaman ko naman yung pangangailangan ng katuwang sa buhay at siya si Annalyn ang pinakagusto ko sana. Kaya lang anong gagawin ko, malayo ang loob niya sa akin. Minsan nga, may mga tanong ako na hindi niya sinasagot. Hanggang sa napansin ko pang sinasadya niya ng bilisan ng lakad niya kapag nasa tapat siya ng bahay ko. Minsan ay hindi ko na rin siya nakikita at hula ko sa ibang kalsada na siya dumadaan para lang maiwasan ako. Nakilala ko ang sarili ko bilang matapang, mala-animal at akala ko hindi na ulit ako makakadama ng sakit mula nung masaktan ako kay Carlen. Pero nasaktan pa rin ako at nalungkot dahil hindi ako gusto ni Annalyn. May mga pagkakataong parang nasisira ulit ang katinuan ko at iniisip kong daanin sa puwersa si Annalyn. Madali ko lang magagawa yan kung gusto ko kahit na magkalintik-lintik ulit ang buhay ko. Kaya lang, Kuya Bono, ay may nangyari na hindi ko inaasahan. Naisipan kong gumawa ng Facebook gamit ang totoong pangalan ko. Pero litrato ng puno ng mangkono ang nilagay kong profile picture at wala nang ibang litrato doon kundi yun lang. Ang punong kahoy na yun ay nakatayo sa bandang likod nitong kubo ko. Ayon kay Lolo Arno, ang mangkono daw ang pinakamatibay na puno dito sa Pilipinas. Tinagurian daw itong bakal na puno. Noong una, gusto ko nga ipaputol yan pero tumanggi si Lolo Arno kaya't hanggang ngayon ay nariyan siya at kahit anong lakas ng mga bagyong dumaan ay hindi ito tumutumba. Para siyang ako, sabi ko nga noon.
Sabi ko lang pero hindi naman talaga dahil simula nung magbagong buhay ako ay ramdam ko na ang panghihina ng loob ko. Naduwag na nga akong gumawa ng hakbang para mapasa akin si Annalyn. Hanggang sa isang pamilyar na tao ang nag-send ng message sa akin sa Facebook. Siya si Kuya Torax. Kasamahan ko sa trabaho noon sa Cebu. Nireplyan ko at nakapag-usap kami. May dala siyang good news at bad news para sa akin. Ang bad news, wala na pala si Claire. Napuruhan daw noong ma-raid ang hideout at ang kuya niyang si Yoyong ay nasa kote ng pulis at nakulong. Ang good news ay may anak ako kay Claire. Ang bata ay kaagad kong nakita sa litratong pinadala ni Kuya Torax. Mistiso din kagaya ko. At ang bata ay nasa pangangalaga ni Kuya Torax at ang asawa nito. Ang tanong sa akin ni Kuya Torax noon ay, gusto mo bang alagaan tong anak mo? O sa amin na lang? So may isa akong anak. Hindi. Mali. Dalawa. Dahil nung nasa Cebu ako, sa bahay ni Kuya Torax ay may bago ding request message at galing yan sa babaeng nanakit sa akin noon, si Carlen, at sinabi niyang anak ko ang panganay niya. Kaya lang ay nasa Africa sila ng asawa niyang si Terence noon, pati ang bata. Makikipagkita daw sa akin si Carlen kasamang anak naming 11 years old na noon kapag umuwi sila dito sa Pilipinas. Si Claude, itong anak namin ni Claire ay magtatatlong taong gulang noon pero napakalikot. Kaya ko naman sigurong alagaan siya pero may negosyo din ako inaasikaso. Yun yung punto ng buhay ko noon na mas kailangan ko ang kasama sa buhay. Pero naisipan kong kumuha na lang muna ng yaya dito. Dala ko si Claude nung bumalik kami dito sa Palawan, pero naisipan kong dumaan sa San Jose, Occidental Mindoro. Nagstay kami ng 3 araw sa bahay ni Leo. May sarili na silang bahay noon sa isang subdivision. Maliit lang pero maganda at nasa abroad pa rin noon ang asawa niyang si Joyce. Si Leo ang nagsuggest sa akin, Kuya Bono, na subukan kong ligawan si Lilibet. Total, may anak naman na ako dahil si Lilibet nga ay wala nang kakayahang magbuntis. Dinalaw namin si Lilibet sa kanila, kasama ko si Leo at ang 2 bata, anak niya at anak ko, at labis ang gulat at tuwa ni Lilibet na makita ako ulit. Hindi ako nagpatumpik-tumpik, Kuya Bono. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko siya sa buhay ko. Tinanong ko din kaagad siya, gusto mo bang magpakasal sa akin at maging asawa ko? Hindi siya nakasagot kaagad. Nagulat siya at napaluha. Hindi raw siya makapaniwala. Binigyan ko siya ng sapat na panahon para mag-isip, Kuya Bono. Matapos ko ring ipagtapat sa kanya ang totoo kong pagkatao at ang madilim kong nakaraan. Natanggap naman niya ako at makaraan ng 3 buwan, pumayag din siya. Kaya't naglakbay na naman kami papuntang Mindoro upang masimulan ang pag-aasikaso sa aming kasal ni Lilibet. Sa tulong at paggabay siyempre ng aking ina. Sa ngayon, Kuya Bono, ay masaya at matiwasay kaming namumuhay ng simple dito sa Palawan. Inilapit din ako ng asawa ko sa Diyos kaya't masasabi kong papunta na talaga ako sa tunay na pagbabago. Pati nga ang anak ko kay Carlen ay natanggap ko na rin kahit na siya ay alanganin
malambot o binabae. Last year, umuwi si Papa Loy at ang asawa niya. Sinikap ko namang maging maayos ang pakikiharap ko sa kanya at nagawa ko din siyang pasalamatan sa lahat ng nagawa at naibigay niya sa akin. At kahit hindi siya nanghingi ng tawad sa nagawa niya sa akin noon ay pinatawad ko na rin siya dahil obligasyon ko yon bilang isang nagpapakabuting anak ng Diyos ang magpatawad. At sana kahit wala akong sawa sa paghingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ko noon, hinahangad ko pa rin na sana isang araw maramdaman ko rin na napatawad na talaga ako. At kung may makakarinig mang tao na nasaktan ko noon, nagawan ko ng masama, at maririnig mo ito, sincero akong humihingi ng tawad sa iyo. Hanggang dito na lang Kuya Bon, at sana pala rin ding mabasa mo ang kwentong ito ng buhay ko. Umaasa, Devin. Kahugod na Devin, I'd like to be very honest with you. Siguro isang reason kung bakit hindi mo dinitalye yung mga nagawa mong kasalanan is because para hindi namin masukat kung gaano talaga katindi o kagrabe yung mga kasalanan mo. And that is wise of you, Gayunpaman, I'd like to be very honest na hindi ako masyadong masaya kahit na sabi mo'y paulit-ulit kang humihingi ng tawad sa Diyos sapagkat tao kasi tayo na nasasakop ng hustisya dito sa lupa, and that, well, I do hope na walang murder sa mga nagawa mong kasalanan. Siguro yung physical injury, baka napatawad ka na rin nung nagawan mo ng kasalanan gaya nung kuya ni Terence. Kaya lang kung merong mas malala pa doon, parang kailangan mong pagbayaran yon sa kulungan. I'm sorry kung nasabi ko ito kasi siguro kahit sino, although kawawa naman yung anak mo at saka yung asawa mo kung magpapakulong ka, hindi ba? So parang hati din talaga yung sentimiento ko sa'yo. But still, I just tried to be honest with my feelings na parang hindi sapat na nanghingi ka lang ng tawad sa Diyos, hindi doon sa taong nagawan mo ng kasalanan. Well, hopefully, merong makarinig na nagawan mo ng kasalanan, and that, paano mo malalaman na napatawad ka na nila? Well, I highly and deeply appreciate you for sharing your story sa atin, and I do hope na kinapulutan ito ng aral at inspirasyon. I cannot blame you kung bakit nagdilim yung buhay mo noon because kulang ka sa pamilya, and siguro naramdaman mo rin yung feeling of rejection and yung feeling na parang iniwan ka kung kani-kanino lang. But good thing is wala kang nabanggit na nagtanim ka ng sama ng loob sa mama mo. At yan ang isang bagay na hinangaan ko sa'yo. Parang ang dali mong inanawan na wala siyang kakayahan noon na arugiin ka, kaya ka pinaampon. And nakita ko na isang bagay na napakaganda yun sa'yo, kahugot na Devin. I'm sorry kung nasabi ko yung una kong nasabi kasi gusto ko lang talagang maging honest, okay? And I do hope nga na one day maramdaman mo talaga sa puso mo that you are already forgiven sa mga nagawa mong kasalanan. And ang lesson na gusto kong mapulot ng mga kahugot natin ay huwag sanang magpadalos-dalos na makagawa ng kasalanan sa kapwa at sa Diyos dahil lang sa galit ka, dahil lang sa gipit ka. Sa tingin ko, kung may pananalig ka talaga sa Diyos ay kahit sa pinakamaliit at pinakamahirap na bagay, makakaahon ka ng hindi nananakit ng kapwa mo.
Okay, yun sana ang matutunan ninyo mga kahugot. And again, kahugot na Devin, maraming salamat for sharing your story dito sa DKB. At ngayon sa ating mga shoutout. Shoutout kay Joyce C. Ancheta, ganoon din kay SGV Susan Galiebo Viernes. Shoutout sa aking boyfriend na si Chris Abuan Reyes from Janessa Juarez Otilia. Shoutout kay Lim Mark Popoy, ganoon din kay Aghanim's Scepter of Baghdad, Alicia Isabella. Zian's Fried Chicken, 25 pesos lang with gravy na. Located along Highway Bascaran Solano, Nueva Vizcaya. Ito ay mula kay Zenny Miranda. Free advertisement yun, Zenny. Zenny Miranda Tumpalan, Pagal pala. Jonadel Fariñas of Gimba, Nueva Ecija, shoutout to you. Ganun din kay Lynette Alcantara Sidayao of Abra. Jenny Unciano ng Singapore na malapit na daw umuwi. Is it Unciano or Unciano? Okay. Jenny. At Edwin Mendoza of Santiago City, maraming salamat sa pagkikinig. Shoutout sa family Curva ng Pamplona. O shoutout sa family ko sa Curva, Pamplona, Cagayan. Lalo na sa mga kapatid ko, Ernaline at Erveline Prieto from Sep Prieto to Vera. Shoutout sa aming team, Jeffrey Camaso, Chofilo Cabansag, Boyet Obet, Charlie Hamias, Damaso, Narvasa, and yours truly, Jocelyn Pasqua. Pausto, Yap Ingew, shoutout to you, ganun din. Shoutout sa mga kaibigan ko dito sa Hong Kong. Sila Chanel, Marites Lauron, Ate Eileen at Boss Brian from Kin Elijah. Lizelle Pizarro Vergara, shoutout to you. Ganun din kay Melody Bautista Rodriguez Anderson of Oslo, Norway. And shoutout kay Faith Colleen Trislin Ifrung ng Saudi Arabia. Ganun din kay John Budek Salo, shoutout to you. Ligaya Angela Adviento of Al-Hasa, Kingdom of Saudi Arabia. Pa-shoutout kay Bono kay Lian Celano. Mag-ingat ka palagi sa pagmumotor mo from DJ Terwen Likigan of Alagapan, Cagayan. Pa-shoutout po from Quezon Province and ang partner kong si Nicolette Tobias. She's from Tarlac. Mula ito kay Bayrel Casada. Joel Guevero of Australia. Shoutout to you. Shoutout Kuya Bono sa mga OFW na tulad ko na nakakaranas ng pangungulila sa mga kamag-anak na naiwan sa Pinas at nakakaranas ng namatayan ng parents na di kaya o di naka-uwi kasi walang pamasahe at ipon. Dahil hindi nagtira sa sarili, lahat binibigay sa pamilya. Mabuhay po ang tulad kong OFW na nagsasakripisyo para sa pamilya from Eugene Dipilio Zuniga ng Jubail, Saudi Arabia. Ganun talaga. Shoutout po sa pamilya ko nasa Tanglagan, lalong-lalo na sa mag-ama kong sina Brian Gabriel at ang anak namin na si Chloe Gabriel. Ingat kayo, kankanayan dita. Dumanas B. Mira Ariana, shoutout to you. Ganun din kay Lourdes Tano of Iloilo. Shoutout to you. Maraming salamat, Lourdes. Mary Kinomnga Pinartok, shoutout to you. Pa-shoutout man, Kuya Bono. Kadagiti pamilyak nang nangruna kinipapang ko nga naggagit agad ang nagkakanayan papa. Ken kadamanang ko, Kuya Bono, nga silent listener mo, paborito may launay iti panagbasam ti istorya, Kuya Bono, sapay na kumata mapansin, agyaman mula kay Erica Villanca. Eugene R. Sardinia, shoutout to you. So yan na muna mga kahugot. Maraming salamat muli sa paglalaan ng iyong oras at panahon sa pakikinig dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love to kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.